Welcome to Donmar TV News Channel. Senator Go kinumpirmang pinayagan na po si Pangulong Duterte ng kanyang mga doktor na magpabakuna kontra COVID-19. Kinumpirma ni Senador Christopher Bongo na binigyan na ng go signal si Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang mga doktor para makapagpabakuna laban sa COVID-19. Dagdag panigo, napili na ang bakuna na ibibigay sa Pangulo, bagamat hindi na muna ito idinitalye, kasabay ng pagtitiyak na handa silang magpabakuna sa harap ng publiko. Kasabay nito, muling hinimok ni Go ang mga Pilipino na magpabakuna laban sa COVID-19 at pagtitiyak na ang naturang mga bakuna ay dumaan sa mahigpit na evaluation process para matiyak ang kaligtasan at efficacy. Gayud pa nito, nagsagawa rin ang Food and Drug Administration at vaccine regulators sa ibang mga bansa ng kanilang evaluation sa bakuna para ma-certify ang kanilang safety at efficacy. Sinabi naman ni Go na ang agarang vaccine rollout ay naghihikayat sa mas marami pang Pilipino na magpabakuna matapos ang mahabang panahon ng paghihintay. Oriental Mindoro ay kinalungkot ang hindi pagdaan ni PNP Chief Debold Sinas sa pinatutupad na health protocols sa pagbisita nito sa lalawigan noong Huwebes. Ikinalungkot ng pamahalaan panlalawigan ng Oriental Mindoro na hindi umano dumaan si Philippine National Police o PNP Chief Police General Debold Sinas sa ipinatutupad na COVID-19 health protocols ng probinsya nang bumisita ito doon noong Huwebes. Mababatid na nakumpirma sa kaparehong araw na tinamaan ng COVID-19 ang PNP Chief. Sinabi ng lokal na pamahalaan sa isang pahayag na hindi dumaan si Sinas sa pier ng Calapan at hindi rin ito kasama sa mga na-profile na mga kawani ng PGOM. Dagdag nito, dumating ang PNP Chief sa lalawigan lula ng helicopter na dumiretso sa regional headquarters. Tiniyak naman sa pahayag na sinigurado ni Provincial Administrator Hubert Christopher Dolor at ng mga kawani ng Provincial Health Office na nasunod ang minimum health protocol sa pagbisita ni Sinas sa kampo. Nilinaw naman ng pamahalaang panlalawigan na nagtungo si Dolor sa PNP Mimaropa Regional Headquarters para pag-usapan ang vaccination rollout sa PNP at sa mga usapin tungkol sa contact tracing at hindi para salubungin si Sinas. Inakusahan ng asawa ng isa sa mga aktivista sa Calabarzon ng mga pulis ng pagtatanim ng ebidensya nang halughugin ng mga ito ang kanilang bahay noong Linggo. Sinabi ni Ana Baez, Mrs. ni Bayan Batangas Coordinator Lino Baez, na alas 5 ng umaga noong Linggo ay pinaligiran na ng mga pulis ang kanilang bahay. Anya, nakalusot pa ang dulo ng baril ng ilang pulis sa pintuan nila habang sila ay pinagbabantaan na sila ay papuputukan kung hindi nila bubuksan ang pinto. Sa pilitang pumasok ang mga pulis sa kanilang tirahan sa kabila ng kanilang apila na hintayin muna ang mga taga-barangay. Iginit ni Baez na dahan-dahan pang binuksan ng mga pulis ang kanyang aparador na tila nag-iingat para walang mabagsak na gamit. Kalaunan ay meron ng natagpo ang granada at baril sa kanilang aparador na dahilan kung bakit anya ay pinagmumura niya ang mga pulis. Iginit ni Baez na hindi sila magtatago ng granada sa kanilang aparador dahil delikado ito at tila paraan na ito ng pagpapakamatay. Samantala, sinabi rin ni Baez na kinuha ng mga pulis ang kanyang cellphone na kanyang ginamit para ma-record ang mga pangyayari sa kanilang bahay. Ngunit pagkabalik nito sa kanya ay burado na ang mga nakuha niyang litrato. Ito yung binitawang salita ni Senator Manny Pacquiao. At ito rin naman ang salita ang sinabi ni Sec Cusi. Itong nasa baba. Si Sec Cusi po ang vice chairman ng PDP Laban. Di umano, yung kanya daw paksyon, yung kanyang grupo, yung mga taong sa isang event, ang pinupush si Pangulong Duterte na maging vice president. Sabi ko nga, ano ba masama doon? Kung ipus nila, sino ba ang pinaka pinuno ng PDP? Di ba si Pangulong Duterte? Bakit? Anong masama kung gusto ng PDP, ng ilang mga kanyang mga kapartido na gawin siyang vice president? Kaya lang, ang dating kasi noon, kung gagawin vice president si Pangulong Duterte, si Bongo ang presidente. Aba! Nag-react agad si Senator Manny. Nag-react si Senator Manny at galit. Mukhang galit. Okay, sa tingin ko galit eh. Sabi niya,
yung salita mo. Panindigan mo! Ano, pelikula ba ito? Huwag mong kainin yung salita mo! Nasabi mo, huwag munang politika. Tulong muna sa tao. Huwag mong dinidivide yung isipan ng mga membro ng partido. O ha? Huwag mong dinidivide yung isipan ng mga membro ng partido para gamitin mo sa sarili mong interes. Ha? Atapang tao, ha? Huwag mong lasunin ang mga utak ng mga membro ng partido para mapagkaiwalay-wala. Hindi ako nakikipag-away sa'yo. Hindi ako yung tao na pwede mo lang laruin. Grabe ang defensive mo, brad, ha? Huwag masyadong defensive. Hindi yung boxing to. At saka sandali, si Pangulong Duterte pinopromote dito. Ba't galit na galit ka? Sabi nga ni Kusi, it did not come from me. I have no business compelling political leaders enjoying mandate in their provincial lalim. Ano ba yan? The resolution to urge President Duterte to run for Vice President 2022 is a product of consultative and participatory discussion among political leaders who have strong pulse for their constituents. Ha? Eto, dito mo makikita na, uy. Alam mo, unang reaction ko, nagkakaalaman talaga. Kaya nga sabi ko ang galing ni Pangulong Duterte tsaka ni Senator Bongo. Sobrang galing talaga nila. Bakit? Lumalabas na ngayon, kung sino yung mga makakalaban. Ngayon, nagkakabukingan na kung sino yung mga totoong kaalyado ni Pangulong Duterte. Kasi anong mali? Sige nga anong mali na merong mga taong nag-desire na maging Vice President si Pangulong Duterte? Anong mali doon? I don't think that's wrong. Bakit? Siya ang pinuno ng PDP. Tapos PDP ang magsabi nung ganun. Anong problema? Pag sinabi ba nilang yun, may magugutom? Para sabihin wag muna mamulitika ngayon? Pag sinabi ba nila yon at kalayaan naman nilang sabihin yon, ibig bang sabihin nun hindi nakakain ng mga Pilipino? O merong hindi mapapagsilbihan? Wag. Kasi yung palusot, Senator Manny, yung palusot na kesyo, wag muna mamulitika ngayon, wag munang pag-usapan. We all know. Wag tayong nagpapaka-double standard ba? We all know every politician now are planning. Bakit? October na yun Huwag tayo maglokohan. Pinagagaguhan nyo naman kami. At saka hindi naman sila nangangampanya, nagrarally na. It was just a desire. And it's normal in every party. I mean, in every mga party na ganyan. Sa mga partido, natural lang na pinag-uusapan na as early as now. So ngayon, para tuloy lumalabas, na ayaw mo yun. Bakit? Kasi pag si Pangulong Duterte nag-Vice President, automatic ang Pangulo, it's either Sara Duterte o si Bongo. So ngayon, nahuhuli na ngayon kung sino ang kaalyado ni Pangulong Duterte. Ay, meron pang isang teorya, mamaya kakwento ko sa inyo. Pero bago natin ikwento yan, panoorin muna natin ito para maintindihan nyo na maigi. Okay? Nilang mga kasamahan para kumbinsihin si Pangulong Duterte na tumakbo sa pagka-vice-presidente sa election 2022. Pero ang mismong presidente ng partido na si Senator Manny Pacquiao sinabing hindi umano lehitimo ang resolusyon at wala siyang alam tungkol dito. Hindi ko alam yun. Hindi yun sanction ng bilang acting president ng partido. Hindi po yun authorized. Hindi legitimate yung resolution na ginawa. Kaya nga tayo nandito. Tingnan mo yung mga nakapaligid kay Manny Pacquiao. Sino na yung nasa kanan niya? Si Tebes. Kaliwa niya, Coco Pimentel. Kayo na lang pong bahalang mag-conclude. Dahil hindi ko po alam, nalaman ko lang po lately, sinabi sa akin ng tao ko,
Sabi ni Pacquiao, hindi pa raw panahon para pag-usapan ang politika. Bilang acting president ng partido, nananawagan sa lahat na huwag muna politika. Ang purpose namin bakit kami nandito ay para linawin na yung mga lumalabas na issue. Sumasang-ayon kami sa panawagan ng ating Pangulo na huwag munang politika ang pag-uusapan kundi ang pagtulong sa mga kababayan natin. Lahat naman tayo Tebes, oh. pwedeng tumakbo dyan. No, lahat ng tao pwede, may karapatan tumakbo. Pero sa ngayon, tayong lahat, tulong muna ang gagawin natin. Kahapon, sinabi ni PDP Laban Deputy Secretary General Melvin Matibag na mula sa Metro Manila, Ganito lang yan, ha? Sige, abot tuloy ng muna. resolusyon sa Cebu at Davao. Nabuo daw ang ideya sa isang pulong na pinatawag ng Party Vice Chairman na si Energy Secretary Alfonso Cusi. Kaya, pakiusap ni Pacquiao kay Cusi. Huwag mong dinidivide yung isipan ng mga membro ng partido para gamitin mo sa sarili mong interest. Pero kung umiikot ka, politika ang pinag-usapan mo, huwag mong ganyanin. Huwag mong lasunin ang mga utak ng mga membro ng partido para magkahiwa-hiwalay. Hindi ako nakikipag-away sa'yo. Kaibigan, gusto ko makipagkaibigan sa'yo. Hindi ako nakikipag-away sa'yo. Hindi ako yung tao na pwede mo lang laruin. Sa isang pahayag, sinabi ni Cusi na isinagawa ang mga consultative assemblies sa Manila, Cebu at Davao upang ipakita ang kanilang suporta sa National COVID Action Plan ni Pangulong Duterte. Ang mga participants daw ang nagkaisa na pumirma ng isang resolusyon para suportahan ang vice presidential candidacy ni Pangulong Duterte. Sabi pa ni Cusi, yun daw ang paniwala ng mga dumalo at hindi raw ito nanggaling sa kanya. Nilinaw naman ni PDP Laban Executive Vice Chairman Senator Coco Pimentel na walang gusot sa loob ng partido nila. There is no infighting. That's why the President, Senator Manny Pacquiao, is reminding the members of the focus of the acting president. Sabi niya, focus sa tulong. Sa panayam naman ng GMA News, sinabi ni Pangulong Duterte na gusto na raw siyang pagpahingahin sa politika ng kanyang pamilya. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Naku naman. Ay, nako. Sabi ko nga, iba. Iba itong mga, eto, may nag-message pa sa akin, hindi ko na lang sasabihin, ha. Umiiwas sa politiko, pero grabe, sunod-sunod ang labas ng mga video, picture, at maging ng mga tarpaulin sa mga probinsya. Kaya nga, alam nyo, lokohin nyo na yung mga kalahi ninyo. Wag kami. Hindi nyo kami maloloko eh. Sander Vlogger. Kaya nga naging acting president ng partido dahil may pera ka at yung mga nakapaligid sa'yo ay may sariling interest. Real talk. Oh, totoo.